Pero kapag lumabas na tayo, hindi na tayo malaya. Ang ibig kong sabihin, ang bakurang ito ay ang bakuran ng moralidad, ang bakuran ng Diyos. Habang gumagalaw tayo sa loob ng moralidad, malaya tayo. Pero kapag lumabas tayo, hindi na tayo malaya. Kasi immoral na yung ating gagawin. Alipin na tayo. Alipin nino? Alipin ng kasamaan. Alipin ng kasalanan. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan. Sumagot sila sa Kanya, Binhi ni Abraham kami at hindi kami nagpapaalipin kanino man. Paano mo masasabing magiging malaya kayo? Sumagot sa kanila si Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, na bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit hindi nananatili ang alipin sa pamamahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, totoong malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit hangad ninyo akong patayin, sapagkat walang lugar sa inyo ang aking salita. Ang nakita ko sa Ama ang sinasabi ko, at ang narinig ninyo mula sa inyong ama, ang inyo namang ginagawa. Kaya sumagot sila sa Kanya. Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyo sanang paggagawain. Ngunit ngayon, hangadin niyo akong patayin, na siyang nangungusap sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi gawa ni Abraham. Ang mga gawa nga ng inyong ama ang inyong ginagawa. Kaya sinabi nila sa Kanya, Kami hindi mga anak sa labas. May isang ama lamang kami, ang Diyos! Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako galing, at ako'y pumarito. Dumating ako hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin. Magandang araw mga kapatid, mga kabesa, at ang ating banal na ebanghelyo ngayon ay The truth will set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung minsan akala natin kapag sinabing tayo'y malaya, bakit hindi ko malayang gawin ang aking gusto? Hindi po kalayaan ang ating iniisip o mali yung konsepto ng kalayaan na pumapasok sa ating isip. Para po tayong nasa isang bakuran. Dito sa loob ng bakurang ito, malaya tayong gumalaw. Pero kapag lumabas na tayo, hindi na tayo malaya. Ang ibig kong sabihin, ang bakurang ito ay ang bakuran ng moralidad, ang bakuran ng Diyos. Habang gumagalaw tayo sa loob ng moralidad, malaya tayo. Pero kapag lumabas tayo, hindi na tayo malaya. Kasi immoral na yung ating gagawin. Alipin na tayo. Alipin nino? Alipin ng kasamaan, alipin ng kasalanan. Ganun lang kasimple yun. Kasi kapag sinabi natin, kung ang konsepto natin sa ating isip ng kalayaan ay pwede kong gawin ang gusto ko, ay baka dumami ang aking asawa. Pero yun ay konsepto na ng kasamaan, konsepto ng kasalanan. Kaya hindi yun kalayaan. Pagkaalipin yun sa kasamaan, pagkaalipin sa kasalanan. Ang konsepto ng kalayaan ay ang malaya tayong gumagalaw sa loob ng bakuran ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Halimbawa, isang bata, gusto niya hindi niya maintindihan kung bakit yung gustong-gusto niyang laruan ay inaagaw ng kanyang mga magulang. Ano yon? Baril. Nakita niya yung baril ng tatay niya at gusto niyang paglaruan yon. Siyempre, aagawin ng tatay niya yon. Hindi niya yun mauunawaan. Iiyak yun. Bakit? Kasi maaari niyang aksidenteng mabaril ang sarili niya. Maaari niyang mabaril ang kasambahay niya. Pero hindi yun abot ng isip ng mga bata. Ganon din po tayo. Bakit tayo babawalan sa gusto kong gawin? Ay gusto kong magtulak ng drugs para ako'y biglang ay yumaman. Pero sa mga
maling konsepto ng kaisipan, ito ay hindi kalayaan, hindi siya malaya. Kasi nga, mapapahamak siya doon. Ang tunay na malaya ay malayang gumagalaw sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, life is beautiful. The truth will set us free. God bless us all. Amen. Sa pinto ng puso, naroon si Jesus. Kamay na may butas, ang itinutungtong. Sa di gawasan niya'y aking pinapasok. Ang nangyayang manira.